Tinabla ni US President Donald Trump ang umano'y hiling ng Iran na makipag-usap sa gitna ng opensiba ng Amerika at Israel. Nasa ikapitong araw na ang gera kung saan higit 1,000 na ang naiulat na namatay sa Tehran. Pero hindi lang sa gitnang silangan ramdam ang sigalot. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folde. Nasa ikapitong araw na ng giyera sa Iran. Ayon sa Tehran, nasa mahigit 1,200 na ang namamatay mula nang umatake ang Amerika at Israel noong Sabado. Higit 600 lokasyon across Iran daw ang napuruhan, kasama umano ang nasa 100 civilian sites tulad ng eskwelahan at ospital. Missile at drone attacks ang ganti ng Iran laban sa US targets sa Gulf region at Israel, kung saan kumaripas ang mga residente sa bomb shelters. Damay din sa opensiba ng Iran sa Doha, Qatar. Of course, it's terrifying. We want to go back home. We want to continue with our lives. And just being stuck here, not knowing when that will be the case, when we can leave, it's nerve-wracking, really. Na-intercept naman ng Kuwait ang ilang rocket na pinakawalan ng Iran. Pero ang sigalot, nag-spill over na rin sa labas ng Middle East. Hindi bababa sa 80 Iranian sailors ang patay, habang dose-dosena ang sugatan nang palubugin ng isang US submarine ang warship ng Iran sa karagatan ng Sri Lanka. Para sa Trump administration, nananalo na ang Amerika. The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. At dahil daw sa bagsik ng Operation Epic Fury, humihiling umano ng negosasyon ngayon ang Iran. Ang sagot ni US President Donald Trump, I said, you're being a little bit late. para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.